Bauer Tech, no? Salamat Sir Edwin at Lakay dahil din sa inyo, syempre at ibang mga taga-media na imbitahan ako nito. This is my second time. Bakit hindi mo encourage, Sir Raf? Kasi una-una, ang artista ang pinakamalakas na influensya. No? Pangalawa, sa nakikita ko itong medical cannabis, although hindi ko pa nakikita yung talagang realidad ng marijuana, no? But, mali yung connotation ko nung araw kasi wala akong alam. Sabi nila, pag tumayat ka, adik ka. Pag tumaba ka naman, buntis ka. Usually, ganyan ang naririnig natin eh. At ngayon naman, sa nakita ko, ang magaling na ginawa ng Bauer Tech, kasi nga, gagawin nilang capsule ito. So, walang chance na maging kalat to kung saan-saan. There's no chance na nakita ko po, alam niyo po, thankful ako kasi may ganitong klaseng kumpanya na pangangalagaan talaga yung, medical cannabis. And Doktora, thank you. Kasi kung ganyan maganda ang resulta ng medical cannabis, siguro lahat hindi naman niya mag-expose para explain ito. At si Sir Edwin, nakita naman natin yung kanyang inisyatibo para isulong ito. Napakalaking bagay po. Ngayon, ang tanong ko lang naman po ilang porsyento na lang ang hihintayin? Kasi talagang nakakainip kung iisipin ko, tagal na pala nito, no? And yet, hindi ko alam. Madalas din ako sa health forum, pero siguro kayo lang po ang buhay na bayani na doktor. Kasi nga, nakita ko yung inisyatibo ninyo. At yung ibang doktor kasi, ang iniisip nila, yung expertise lang nila, hanggang doon lang sila. Mga ilang porsyento na lang kaya hintayin natin. At saka Sir Raf, gawin mo pa yung lahat ng paraan na may tutulong for this. And thankful ako sa buong Bauer Tech Corporation. Yes. Thank you, ma'am. No? Ilang porsyento gusto namin isipin we're more than halfway of this advocacy. Gusto namin isipin na malapit na. Kasi malayo na po yung ating narating, no? With the current developments that we have 9 bills na nasa House of Representatives ngayon and we have 1 in the Senate, we are hoping na more or less, inisip namin reduction, nasa 80 to 90% na tayo ng advocacy. At any point in time, maipapasa na po ito. And nakikita po natin yung latest, no, Dr. Richard, yung latest result ng ating pong survey. Around more than 60%? 63% are in favor of medical cannabis. So kung makikita natin, no, ma'am, malapit na po. So kami gusto namin isipin, 80% to 90% na. Hindi na natin pinagtatalunan, ma'am, kung gamot ito eh. Kasi originally, way back 10 years ago, no, Raf, hindi nila matanggap na gamot ng cannabis. Kaya po ang bandera ng aming rally, pag nag-rally kami, silent rally, ang bandera po namin na kinikerry palagi, gamot ang cannabis. Kasi gusto po namin na mabigyan ng ibang mukha ang marijuana. Kagaya po ng sinabi nyo, hindi mukha na pag sinabi nilang gumagamit ng marijuana, adik, salot ng lipunan, walang ginagawang matino. Hindi po totoo yun. Marami pong cannabis users, not only for medical, also for recreational approach, are even more, educated sa marami po nagsasabi nun. Madami po tayong mga advocates such as Sir Rafael Rosel and mga doctors, engineers, lawyers who are really in favor of medical cannabis. So tanggalin na natin yung ganyang pag-iisip, ma'am, no? Salamat kasi inamin mo na dati ganyan din yung ating pag-iisip. Kasi ako, nung nag-uumpisa, gano'n din po ako dati. Kasi yun po yung kultura na ating kinalakhan. So tanggalin na po natin yan. Is already year 2023 and beyond. So talagang gamot po ang cannabis. Ang pag-usapan na lang natin, paano natin siya ma-regulate. Yun po. Yeah, last na lang po, Sir Richard, Doc Richard, would you mind to tell us ano pong mga sakit ang magagawa nitong medical cannabis na ito? Pwede pong isahin nyo lang yung ilang mga problema. Kasi marami akong kilalang artista na might have the same problem. Thank you. Marami ako nabanggit kanina rin sa mga karamdaman maring tulungan, tapanan ng medical cannabis. Kabilang na dyan, very common ngayon, simula nung nag-pandemic tayo, ang anxiety at depression. Ang dami nagkakaroon ng depression, marami nalulungkot. Wala naman dapat ikalungkot, pero nagkukulong sa kwarto, umiiyak. Iba nga nagpapakamatay. Ilang artista na
mga personality dito sa ibang bansa na nakikita ninyo nagpapakamatay due to depression. Yan ay maaaring tulong labanan ng cannabis. Yung hindi makatulog, alas 3 ng umaga, gising pa. Pagdating na alas 5, gising na naman ulit. Masama sa kalusugan yan. They will get sicker kapag ganun ang kanilang pattern. Yun ay natutulungan ng cannabis. At maraming pang ibang karamdaman. Kabilang lamang yan doon.